Kabanata 176. Hindi mapakali si Sebastian na makipagtalo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang alak ay sinadya upang lasing. Hindi mahalaga kung sino ang humawak nito. Nasa metal bottle pa ang alak na ito. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klase ng alak. Mr. Hunter, anong klaseng alak ito? Curious na tanong ni Belinda kay Jordan. Naguguluhan din si Jordan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong alak, at wala man lang itong pangalan. Gayunpaman, nagpanggap siyang may kaalaman at sinabing, ito ay isang alak na ginawa ng Misty Oak Hotel mismo. Bagamat hindi ito kasing kilala ng mga sikat na alak na iyon sa itaas, itinuturing pa rin itong masarap na alak. Sa pananaw ng Jordan, hindi maaaring masama ang isang alak na niregalo ng hotel, ngunit dahil wala itong pangalan, natural na hindi ito may kukumpara sa mga top tier na alak. Sigurado siyang walang pagkakamali sa sinabi nito. Isang mapanuksong ngiti ang ipinakita ni Sebastian. Ang Emperor Cognac na tinimpla ng kanyang tagapagturo ay isa sa pinakamasarap na alak sa mundo. Ito ay mabango, mayaman sa matagal na lasa, at kahit na may mga katangian na nagpapahaba ng buhay. Ang isang bote ay maaaring magbenta ng $1 hanggang $200 milyong. Ang marinig na minamaliit ito ni Jordan bilang mas mababa sa ilang sikat na alak ay katawa-tawa sa kanya. Agad na nagalit si Jordan matapos makita ang ngiti ni Sebastian. Anong tinatawa-tawa mo? Sinasabi mo bang mali ako? Siyempre nagkakamali ka, at grabe. Napangisi si Sebastian. Bago pa sumabog sa galit si Jordan, galit na sinabi ni Belinda, tama na, walang kwentang kalokohan. Regular na si Mr. Hunter dito. Ang kawawang talunan na tulad mo ay wala man lang karapatang mapunta rito kung hindi dahil sa kanya. Anong karapatan mong tanungin siya? Tama. Inggit ka lang kay Mr. Hunter at naghahanap ng gulo. Malamig na napabuntong hininga si Lyra. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Elijah, pati na rin sina Ronan at Evelyn. Sumang-ayon naman silang lahat sa sinabi ni Lyra. Ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Tumangala si Sebastian sa mga waitress at nagtanong, let me ask you, did your hotel brew this wine? Agad namang umiling ang ilang waitress. Hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng alak. Namula ang mukha ni Jordan na parang may sumampal sa kanya ng malakas. Tumingin si Sebastian kay Jordan na may mapaglarong ngiti. Mr. Hunter, hindi mo man lang sinabi na ang hotel ang nagtimpla ng alak na ito. Paanong kahit ang mga tauhan ng hotel ay hindi alam ang tungkol dito? Si Jordan ay lubos na napahiya at galit na galit. Mali lang ang naalala ko, yun lang. Dahil hindi naman sa hotel, saan mo nakuha itong alak? Mukhang nag-uulyanan ka na. Sinabi ko na sa'yo na isang regalo mula sa isang kaibigan ang wine na to, sagot ni Sebastian. Oh, naiintindihan ko na. Biglang natauhan si Lyra at sinabing, hindi lang siya pumunta sa restroom. Bumalik siya sa kotse niya para kumuha ng alak. Walang label ang alak na ito. Dapat itong murang alak na ibinuhos sa isang bote na walang laman. Ang lakas ng loob mong magdala ng ganyang basura rito. Tama siya, pagsingit ni Lucas. Nasa pinakamagandang kwarto tayo sa pinakamagandang hotel sa Wave City. Ang pagdadala ng ganitong basurang alak dito ay nagpapababa lang sa ating mga pamantayan. Galit na galit si Sebastian nang marinig nitong iniinsulto ng mga taong ito ang alak na ginawa ng kanyang mentor. Ang alak na ito ang pinakamasarap sa mundo, at nang ahas kang tawagin itong basura. Kamangmangan. Kung sasabihin kong basura, basura, yan. Tanggalin mo na yan, at wag mo kaming pakialaman, disdain na sabi ni Lyra. Pagbibiro ni Jordan, Lyra, hindi mo dapat sinabi yan. Yung parang basura sa atin baka maging treasure sa kanya. Total hindi naman tayo magka-level. Tumanggaw si Lyra. Tama ka. May dalang basurahan ang basura. It's a perfect match. Agad namang tumawa si Belinda at ang iba, puno ng panghahamak ang mga mata. Kinuha ni Jordan ang bote ng Emperor Cognac at sadyang sinabi, ang basurang alak na ito ay hindi ganap na walang silbi, kung tutuusin. Ang hangin dito ay nadamhan ng isang tao, na maaaring mabuti para sa pagdidisimpekta. Pagkatapos ay binuksan ni Jordan ang Emperor Cognac. Isang masaganang aroma ng alak ang kumalat. Ang bango ay kaaya-aya at nakakapreskong. Bahagyang nagulat si Jordan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sa sumunod na segundo, bigla niyang binaligtad ang bote, at bumuhos ang bahagyang malabo na alak. Sumili ang malamig na ngiti sa labi ni Sebastian. Jordan,
Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Ito ang alak ko. Hindi mo kayang bayaran iyon. Tumawa si Jordan. Narinig mo ba ang sinabi niya? Isang bote lang ng trash wine, at hindi ko daw kayang bilhin. Ngumisi ng masama si Lyra. Isa ka lang talunan na nanloloko ng mga tao. Pero huwag kang mag-alala. Maraming pera si Mr. Hunter. Kung mayroon kang disenteng ugali, baka bibigyan ka niya ng $100,000 o higit pa. Sa kanilang mga mata, hindi maaaring maging espesyal ang alak na dala ni Sebastian. Hindi nila ito sineseryoso. Mapanukso ng ngiti ang mga labi ni Sebastian. Ang alak ay nagkakahalaga ng $200 milyong. Na-curious siya kung ano ang iaalok ni Jordan para mabayaran ito. Kabanata 177. Mabilis na naubos ni Jordan ang bote ng alak. Napuno ng amoy nito ang hangin at nakalalasing ang mga nakaamoy nito. Napagtanto ni Jordan na maaaring ito ay isang masarap na alak. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito sineryoso at basta-basta niyang ibinato ang bote sa sahig. Pagkatapos gamitin ang alak para disinfect ang lugar, mas naging presko ang hangin, hindi ba kayo sumasang-ayon? Makahulugang tanong ni Jordan. Sabik na sumang-ayon sina Lyra at Lucas, na nakikita na ito ay isang pagkakataon upang pasayahin si Jordan at sabay na ibinaba si Sebastian. Nakangiting umiling si Sebastian. Jordan, ang pagiging padalos-dalos ay may kaakibat na presyo. Dapat mong bayaran ang alak na ito sa orihinal na halaga nito. Sarkastikong sinabi ni Belinda, ang mga taong mabababang klase ay palaging ganoon, walang anumang kahulugan ng saklaw. Petty. Naglakas loob ka bang humingi ng kabayaran para sa isang bote ng basurang alak? Ang pagkain mismo ay maaaring takpan ang iyong basurang alak ng maraming beses. Tama. Gaano ka kawalandian na humingi man lang ng kabayaran? Tanong ni Lyra na puno ng pandidiri ang mukha. Galit din si Evelyn. Sebastian, shut your mouth. Hindi mo pa ba kami pinahiya? Maging si Lillian ay naisip na si Sebastian ay nagiging maliit. Mali man ang ginawa ni Jordan, isa lamang itong bote ng alak. Gaano ka-iya si Sebastian? Galit ding umirap si Elijah. Sebastian, sinira mo na ang birthday celebration ko last time. Kung manggulo ka ngayon, hindi kita mapapatawad. Natawa si Sebastian dahil sa inis. We all know what happened last time. Huwag na nating ilabas ang nakaraan. Ngayon na lang natin pag-uusapan. Nagdala ako ng isang bote ng napakasarap na alak. Ibinuhos ito ni Jordan sa publiko at walang humpay na ininsulto ako, ngunit kahit papaano ako ang may kasalanan. Hindi ba nakakatuwa iyon? You're the one being funny Harold sa ganitong high-end na lugar, nagdala ka ng alak na walang pangalan na walang iinom. Sinasadya mo ba akong magalit? Nakangiting sabi ni Jordan, Lolo, huwag kang magalit. Masakit ang mawalan ng isang bote ng alak para sa mga mahihirap na katulad niya. Kailangan nating subukang umintindi. Babayaran ko lang siya. Jordan, you're so generous. Lyra, you've got yourself a good man, sabi ni Elijah habang nakatingin kay Lyra ng may pagsang-ayon. Palibhas ay pinuri ni Elijah, si Lyra ay hindi maaaring maging mapagmataas at mapanuksong tumingin kay Lillian. Napayuko si Lillian at walang sinabi. Kahit na hindi siya walang kabuluhan, siya ay isang babae na nagnanais pa rin na ipagmalaki siya ng kanyang lalaki sa publiko. Gayunpaman, hindi lamang nabigo si Sebastian na gawin ito kundi pa ulit-ulit din niyang binaygo. Napansin ni Jordan ang pagbabago sa ekspresyon ni Lillian at lihim siyang natuwa. Sa paraang nakita niya, ang pagkapanalo kay Lillian ay sandali lamang. Samantalahin ang sandali, mas diniinan niya at tuluyang dinurog si Sebastian sa ilalim ng paa. He asked Sebastian, "Tell me, how much is your wine? I'll compensate 10 times its price. Anything extra is just a reward for you." Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Sebastian. Hindi mura ang alak ko. Sigurado ka bang gusto mong bayaran ng 10 ulit? May isang salita ako, pagmamalaki ni Jordan. Sebastian, tama na. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa atin, pwede ba? Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Lillian. Ang paghingi ng kabayaran para sa isang bote ng walang kwentang alak ay lalo lamang silang magpapahiya. Kabanata 178. Lillian, just trust me this once, and you'll soon see kung sino talaga ang nagpapakatanga, Sebastian said. Pagkatapos, tumingin siya kay Jordan. Since you mentioned tenfold compensation, that would be $2 billion. Sa pamamagitan ba ng cheque o bank transfer? Magkano?
2 bilyong dolyar. Akala ni Jordan ay mali ang kanyang narinig, pagkatapos ay galit na galit siya. Sebastian, wala ka na siguro sa isip mo sa pag-iisip ng pera, nang hihingi ng 2 bilyong dolyar ng ganyan. Bakit hindi ka magnakawan? Napangisi si Lyra. Sebastian, huwag mong isipin na makaka-extort ka ng pera kay Mr. Hunter dahil lang sa mayaman siya. Kung $20,000 yon, pwede nating ituring na pagbibigay sa isang pulubi, pero humihingi ka ng 2 bilyong dolyar. Hindi ganyan ang extortion. Gumagana. Tama. Isa lang itong bote ng basurang alak. Hindi man lang ako magbabayad ng $20 para dito, sabi ni Belinda habang kumukuha siya ng $200 sa kanyang pitaka at inihampas ito sa mesa. Tama na yan sa 10 bote ng alak mo. Kunin mo na. Malamig na ngumiti si Sebastian. Nabanggit mo lang na tenfold compensation. Don't act like a big shot kung wala kang pera. Galit na galit si Jordan. Sinabi ko ngang tenfold compensation, pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong i-blackmail. $200,000, kaya kung ibigay sa'yo, yan. Pero pagkatapos mong kunin ang pera, umalis ka na dito. Ayoko nang makita ka pa. Ang orihinal na presyo ng alak na ito ay 200 milyong dolyar. Mukhang hindi mo kayang bayaran ang 10 beses, kaya manatili na lamang tayo sa orihinal na presyo, sabi ni Sebastian. Anong uri ng basurang alak iyon? 200 milyong dolyar. Hindi ko pa narinig na ganoon kamahal ang alak sa buong buhay ko, malamig na sabi ni Belinda. Mabilis na sumingit si Lyra, eksakto. Ang mga pinakamahal na alak ay maaaring nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar bawat bote, at iyon ay mga vintage fine wine. Ang iyong trash wine, sa pinakamaraming, ay nagkakahalaga ng $180. Malaki na ang pabor sa iyo ni Mr. Hunter sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng $200,000. Huwag kang maging gaaman. Naisip din ni Lilian na si Sebastian ay lumalampas sa linya at galit na sinabi, Sebastian, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring itigil ang kalokohang ito. Lilian, I'm really not messing around. This wine, indeed, is worth $200 million, giit ni Sebastian. Noza po ni Lilian ang kanyang noo sa pagkadismaya, alam niyang si Sebastian ay may posibilidad na mag-exaggerate, ngunit ito ay sobra na sa pagkakataong ito. Sinusubukan niyang mangikil ng 200 milyong dolyar para lamang sa isang bote ng alak. Hindi niya kayang manood. Malamig na ngumiti si Jordan. Dahil inaangkin mo ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar, magbigay ng patunay. Kung mapatunayan mo ito, babayaran ko ito ng 10 beses. Bayaran ko ito ng. Hindi naniniwala si Jordan na mayroong alak na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar sa mundo. Kahit na mayroon man, tiyak na hindi ito pag-aari ng isang tulad ni Sebastian. Walang problema, sagot ni Sebastian. Nilabas niya ang phone niya at ang business card na natanggap niya kanina at dinial ang number ni Zia. May nag-aksaya ng alak na binigay mo sa akin, tinatawag itong basura. Ibalik mo ang patunay ng presyo nito. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapanggap mo. Gusto kong makita kung gaano katagal mo magagawa to, naiinis na sabi ni Jordan. Galit din si Evelyn. Lilian, can't you see what a despicable person he is even exploiting his own people now? Ano ang kailangan mo para sa gayong lalaki? Maghintay para sa isang buwan na panahon ng paglamig, at pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa diborsyo. With your credentials, you can still marry into a wealthy family, even if it's a second marriage. There are people 100,000 times better than him. Nanatiling tahimik si Lilian. Bago ang araw na ito, agad sana siyang tumutol, ngunit ang ugali ni Sebastian ngayon ay lubos na nadismaya sa kanya. Wala nang sinabi pa si Sebastian. Makikita ng lahat kung sino ang talagang nakakahiya sa kanilang sarili sa lalong madaling panahon. Mabilis na dumating si Zia. Mr. Wilder, dinala ko ang listahan ng mga transaksyon sa auction. This wine was originally yours. You should ask him for compensation, sabi ni Sebastian, sabay turo kay Jordan. Siya nga pala, sabi niya kung may ibinigay na pruweba, handa siyang magbayad ng 10 beses sa orihinal na presyo. Kabanata 179. Agad namang lumapit si Zia kay Jordan na may kumikinang nalamig sa kanyang mga mata. How dare you dispose of the wine I gave to Mr. Wilder? You've got some nerve. Kahanga-hanga ang presensya ni Zia kaya naramdaman ni Jordan ang lamig sa kanyang gulugod.
Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang sarili. Miss, kung titignan mo ang itsura at ugali mo, siguradong isa ka sa amin na nasa matataas na klase. Paano mo kaya magiging kaibigan ang isang country bumpkin na tulad niya? I guess binayaran ka niya para umarte. Nang marinig ni Jordan na insultuhan si Sebastian bilang isang country bumpkin, nagalit si Zia at sinampal siya sa mukha. Anong ginagawa mo? Biglang nagalit si Lyra. How dare you hit Mr. Hunter? Naghahanap ka ba ng gulo? Parehong gulat at galit si Jordan. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang saktan ako? How dare you? Kung maglalakas loob kang hindi igalang si Mr. Wilder muli, ang paghagupit sa iyo ay ang pinakamababa nito. Malamig na ngumiti si Zia. Wala siyang pakialam kung sino si Jordan. Ang sino mang hindi gumalang kay Sebastian ay nararapat na tamaan. Ang pamilya Coral ay hindi natatakot sa sino man sa Wave City. Siyempre, kahit na talagang nataman niya ang isang importanteng tao mula sa labas ng Wave City, hindi mahalaga kung susuportahan siya ni Sebastian. Wala siyang kinatatakutan. Nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit, sinabi ni Jordan, magkano ang ibinayad niya sa iyo para kumilos? Pangalanan ang iyong presyo, at babayaran ko iyon ng 10 beses. Acting. Malamig na nguya ni Zia. Pagod na akong mag-aksaya ng oras sa'yo. Nabuhos mo ang alak ko. Dapat kabayaran mo yun. Masyado kang mahirap para makabili ng 10 beses, kaya bayaran mo na lang ang orihinal na presyo. The original price. Don't tell me $200 million ito. Sarcastic ang ekspresyon ni Jordan. Natitiyak na niya na si Zia ay isang artista na kinuha ni Sebastian para gumanap sa papel. Sa tingin mo nagdadrama ako. Ngumiti si Zia ng masama, saka iniabot kay Jordan ang listahan ng auction transaction. Ito ang listahan ng transaksyon noong binili ko ang bote ng alak na ito. Tingnan mo, at kung walang pagtutol, ayusin natin ang account. Sinulyapan ni Jordan ang listahan at nginisyan. Handa kayong mabuti. Maaaring isipin ng isang taong hindi nakakaalam na totoo ito. Ngunit isang alak na nagkakahalaga ng $200 milyong kahit kailan hindi ko narinig ang ganoong bagay. Iyan ay nagpapakita lamang kung gaano kakamangmang. Naiinis na sabi ni Zia. Ignorante. Natawa si Jordan sa galit. Hindi na nakapagpigil si Lyra. Tumayo siya at sinabing, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Siya ang pangalawang anak ng pamilya Hunter, ang numero 1 pamilya sa Wave City. VIP din siya sa hotel na ito. And you say he is ignorante. How absurd. Tama, isa ka lang maliit na artista nitong kawawang loser hired. I advise you to be careful with your words. If you offend Mr. Hunter, the consequences are not something you can afford. Malamig na babala ni Belinda. Tiningnan ni Zia si Jordan ng may masamang tingin at malamig na sinabi, I'll ask you one more time. Magbabayad ka ba o hindi? Galit na galit, tumugon si Jordan, kung ito ay totoo, babayaran ko ang anumang halaga nito. Sa kasamaang palad, sa tingin mo ay maaari mo akong mangikil gamit ang isang pekeng dokumento, at ang iyong kasakiman ay lumampas. Natural, hindi ko hahayaan ang aking sarili na samantalahin tulad ng ito. Sinasabi mo bang peke ang dokumento ko? Hindi ba? Of course not. This document is absolutely real. You can check the Viral Auction House's official website, Zia stated website, Zala. Nag-aalinlangan, kinuha ni Jordan ang kanyang telepono upang tingnan at laking gulat niya sa kanyang nahanap na mutla ang mukha niya. Anong problema Mr. Hunter? Napansin ni Lyra ang hindi pangkaraniwang ekspresyon nito at mabilis na nagtanong. Sa auction noong nakaraang taon, ang The Viral Auction House ay talagang nagbebenta ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng $200 milyong, sabi ni Jordan habang nakikitang kinilig. Bagamat si Jordan ang pangalawang anak ng pamilyang Hunter at itinuturing ang kanyang sarili na mahusay ang kaalaman at mataas na katayuan, ang ideya ng isang $200 milyong na alak ay labis na nagulat sa kanya. Sa kabila ng pagiging miyembro ng pamilya Hunter, malaking halaga pa rin para sa kanya ang $200 milyong. Halos imposibleng makagawa ng walang pag-liquidate ng mga asset. Kabanata 180. Ano? May isang bote talaga ng alak na nagkakahalaga ng $200 million. Laking gulat ni Lyra at ng iba pa. Sa sukdulan ng yaman ng kanilang pamilya, mayroon lang silang mga asset na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar, karamihan ay nasa real estate, at halos hindi masakop ng mga kita sa isang taon ang halaga ng isang bote ng alak.
Ngayong malinaw na ang lahat, ayusin natin ang kabayaran ng mabilis, udyok ni Zia. Nagdilim ang ekspresyon ni Jordan. Kahit na mayroong isang alak na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar bawat bote, ano ang patunay nito? Ang sino mang gustong gumastos ng 200 milyong dolyar sa isang bote ng alak ay dapat na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Sa buong Wave City, kakaunti lang ang makakabili nito. Pwede ko bang tanungin kung sinong anak ka ng pamilya? Huwag kang mag-alala kung sinong anak ng pamilya ako. Kailangan mo lang magbayad ng kabayaran, kung hindi, hindi ka aalis sa hotel na ito ngayon, sabi ni Zia na malamig na ternawa. Naglakas loob ka bang takutin ako? Isang flash ng malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Jordan. Kung ganyan ang gusto mong i-interpret, sabi ni Zia. Malamig ang mukha ni Zia. Hindi siya natatakot na harapin ang isang taong nang ahas na huwag igalang ang kanyang autoridad. Hindi napigilan ni Jordan ang galit, sumigaw si Jordan sa waitress, ano ba ang kinatatayuan mo? Tawagan mo na ang manager mo. Lahat ng waitress ay tumingin kay Zia, at pagkatapos makatanggap ng signal mula sa kanya, isa sa kanila ay nagmamadaling tumawag sa manager. Matapos malaman na pinatawag siya ng isang panauhin mula sa Emperor Room, mabilis na pumunta ang manager. Ako ang manager ng hotel na ito. Paano kita matutulungan? Tanong ng manager, mukhang sunod sa urine. Ang mga may kakayahang kumain sa Emperor Room ay pawang tunay na mahahalagang tao sa Wave City, at hindi siya nang ahas na saktan sila. Ako ang tumawag sa'yo. Galit na sabi ni Jordan, may nagtatangkang mangikil sa akin sa hotel mo. Kailangan ko ng kasiya siyang paliwanag para dito. Ano? Nagulat ang manager, saka mabilis na ngumiti. Please calm down. I will definitely solve this matter to your satisfaction. First, please tell me sino ang may lakas ng loob na manggulo sa Misty Oak Hotel natin. Ito ang kawawang lalaki at ang maliit na asong ito. Tinuro ni Jordan si Sebastian tapos kay Zia. Kanina pa siya nagtitimpi dahil nakita niyang kaakit-akit at maayos si Zia, ngunit ang ganap na pagwawalang bahala nito sa kanya ay nagdulot ng galit sa kanya, at binatukan niya ng kabastusan. Agad na sumeryoso ang mukha ni Zia. May malamig na enerhiya na nagmumula sa kanya. Yan na nagmumula. Nilinggan ng manager si Zia at pinagpawisan siya ng malamig. Bihirang bumisita si Zia sa hotel, at hanggang noon ay nasa Jordan ang atensyon ng manager. Ngayon, sa wakas ay napansin niyang nandoon si Zia. Mabilis na tumayo si Lillian at sinabing, we're all on the same side here. Why did you let things escalate this far? Let's just let this go. I can give you face, but these two must kneel and apologize to me, malamig na sabi ni Jordan. Lumuhad at humingi ng tawad. Sabi ni Sebastian na may kasamang sarkastikong ngiti. Sino ka sa tingin mo para paluhod ako? Sebastian, tumahimik ka. Kung ipagpatuloy mo to, hindi kita mailigtas, galit na sabi ni Lillian. I've never needed anyone to save me. How dare a clown get above himself like this? He has a death wish talaga. Napangisi si Sebastian. Ito ang sarili mong gawa. Galit na galit si Jordan. Galit niyang nilinggan ang manager. Ano pa ang hinihintay mo? Baliin ang mga binti ng lalaking ito at itapon siya palabas. At ang babaeng yon, naglakas loob siyang sampilan ako kanina. Tikman mo siya ng sarili niyang gamot, pero 10 beses mo pang lalalain. Biglang natauhan ang manager. Mabilis siyang tumalikod at naghatid ng isang matinding sampal sa mukha ni Jordan.